We worship you, God. Oh, hallelujah. Jesus. We worship you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyo sa gabi ito, Diyos. Unayaw, God. Na ikaw ay lagi namin kasama, Panginoon. O Diyos, sa gabi ito, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon. Muli kami, Panginoong, nagsama-sama, O Diyos, sa iyong pangalan. Sa gabi ito, Panginoon, patuloy po kami inulood sa iyo. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, O Diyos. O naman po, Panginoon, ang nakikita mong karamihan sa bawat isa sa amin. Sa mga nagawa namin, O Diyos, na hindi karapat-dapat. Sa mga nasambit ng aming mga labi, Panginoon, na hindi ka nais-nais, O Diyos, sa iyo. Lord, ang tangi naming dalangin na patawarin po kami, Panginoon. Maging sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasal, O Diyos. Ngunit, O God, ikaw ang aming Diyos na tapat, Diyos na mabuti, Diyos na mapagmahal. Kaya salamat, O God, sa patuloy na pagpatawad mo sa bawat isa sa amin. O, purihin ka, O God, hallelujah.
Salamat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na kasama natin sa online dito, sa platform nito, Diyos. Lord, tunay na napakabuti mo sa bawat isa amin. Salamat po sa buhay, sa kalakasan, sa patuloy na pag-iingat po. Sa gabi ito, Diyos, patuloy po kaming mag-aaral ng salita. Ang tanging naming dalangin, Panginoon, na patuloy po ni anoint ang aming pastor, Diyos, na siyang magdadala ng iyong mensahe, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy na ang iyong banal na Espiritu, Diyos, na Panginoon sa gabay nito. Sa aming mga makikinig, Panginoon, ang dalangin namin, O Diyos, na buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, upang patuloy at patuloy namin maunawaan, O Diyos, ang iyong mga salita, Panginoon. At upang ito pa, O Panginoon, ay aming pagpapulay, Panginoon, sa aming pangarap. Lord, tunay na nagpapasalamat po kami sa katapatan mo sa bawat isa amin, sa kabutihan mo, sa pag-ibig na patuloy naming nararanasan, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po sa bawat isa, Panginoon. Tunay na ipinagkakatiwala namin sa iyo ang gawain ito, Diyos. We worship you, we glorify your name, O God. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan namin, Panginoong Jesus. Kami pong lahat ay magsasabi namin, Amen and Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Parang pwede ba nating sabihin, God is good? God is good. Ang sagot po natin ay all the time and all the time, God is good. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa gabing ito at tunay nga po na napakabuti ng Diyos at muli ay nagkita-kita tayo upang hindi nga lamang magpuri, kundi para po tayo mag-aral, makinig ng mga salita ng Diyos. Kaya bago po tayo mag-aral, ay tayo po saglit na manalangin. Panginoon, hihingi po namin ang iyong patnubay, ang iyong paggabay, ang iyong pagtuturo, at hinihingi po namin ang banal na Espiritu, ang bigay po sa amin ng pangunawa, at ito na po ang aming great teacher. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod upang maipaliwanag, maituro ang mga salitang ito na sa pangunguna mo, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang mataas, ako po yung mababa. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa tanging pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Medyo matagal-tagal po tayong hindi nagkita nung last na nagturo po ako ay yung bago kami magbakasyon ng June. Kaya purihin po, Panginoon, at muli ay nandito po tayo muli para magturo at pag-aralan po natin ang topic ngayon. Ang topic po natin ay pagkakaisa sa church o unity in the church. Amen. Kaya parang ito rin po yung introduction natin, yung pagkakaisa sa church o unity in the church. Alam po natin, no? Ito po yung sinasabi po dito na gaya po ng teksto natin sa Ephesians chapter 4, verse 1 to 6 at verse 31 to 32 at Philippians chapter 2, verse 1 to 4. No? Sabi po doon ay kung talagang sasummarize po natin to ay pagsisikapan po nating manalangin at gawin ang lahat para mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa atin na may pagpapakumbaba, pagmamalasakit sa kapakanan ng iba at nagpapatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Ito po yun. Kaya po yung napakaganda po ng ating na topic na to at yung teksto na talagang napakaganda po, kailangan makita talaga sa church. At ngayon po, nakita po natin yung ating number 1, na yung tinatalakay po dyan yung the problem. At ito po ay itong sinatawag dito na conflict and division in the church,
ito po yung nangyayari. Pero purihin po ang Diyos, ano? Sa 27 years ng history po ng ating church, ng ALCC, no? Marami pong, sabi nga, marami ng mga alitan at di pagkakasundo sa nangyayari. Although hindi natin nararanasan yung split tulad na nangyayari sa ibang mga church, no? Pero mayroon pa rin mga problema na nagiging trip sa pagkakaisa sa church. Ito po yun. May mga away na may kinalaman. Minsan nga ay simple lamang na problema, halimbawa ng kortina, o sa pagkain sa anniversary upang i-celebrate yung church, meron pong nangyayaring ganyan. Merong naging sigawan at halos magkasuntukan sa isang elders meeting. Na bagamat talagang dapat ay hindi na mangyari, no? Merong isang open forum na umiyak ang dating pastor at ang asawa niya dahil sa mga paratang sa kanila na eventually, no, sabi po ay nagiging dahilan ng pag-alis ng pastor ng church. At minsan naman ay hindi totoo at minsan ay namamarites lang po sila. Merong isang elder na inaakusa ng isang elder na nagtuturo raw ng maling mga doktrina. O yun, ano? Na nagiging dahilan sa paglaki ng issue na di dapat namang palakihin. No? Merong mga members na may nagkatampuhan, no? Ng ibang mga members at tuluyan ng lumipat sa ibang church. At ilang pa lang po yan, no, na nagiging issue at marami pang iba nagiging alitan ng ibang mga members na maaaring hindi na makakarating sa karamihan. No? At ganoon din po sa church sa Corinto na sinulatan ni Paul dahil nga may nababalitaan siyang pagtatalo-talo at pagkakampi-kampi. No? Ito po yun. No? Sabi niya, sa 1 Corinthians chapter 1, verse 10 to 12, ang sabi po dito, no, hindi ko na po babasahin yung ating teksto kanina, yung Ephesians 4:1 to 6. Mamaya naman po yung mababanggit yan. Ano? Ephesians 4, chapter 4, verse 1 to 6 at verse 31 to 32. Pero nilagay ko pa rin po, mababasa po natin. No? Ngayon po ay dumako na po doon, sabi ni Pablo, na sinulatan po ang mga taga-Korinto dahil nga mo may nababalita siyang mga pagtatalo at pagkakampi-kampi. No? Ang sabi niya po sa kanila, kung meron po tayong Bible, no? Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 10 to 12, at nandiyan po, nakikita po natin. No? Sabi dito, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, magkaisa kayo at huwag magkabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Sapagkat ibinabalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ito ang tinutukoy ko, sabi po ni Pablo dito. May nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabing namang ako'y kay Apollos, may iba pa rin nagsasabi kay Pedro ako, at ang mga iba naman ay nagsasabing ako'y kay Kristo. No? Dito po ay makikita natin na sinabihan niya sila na magkaisa. No? Dahil nga po nagkakahati-hati sila. Ibig sabihin, parang nangyayari, kanya-kanya ng partido. At nangyayari rin yan sa mga ibang church ngayon. No? Pasalamat po tayo ay hindi nangyayari sa atin. No? At posible na maging problema rin ng church natin. Kaya nga po, natapik natin to para tayo po ay maging aware. No? Kaya po, sabi dito, kaya nga mahalaga ang pag-aaral natin ngayon, no, sa church, na tungkol po sa yung pagkakaisa sa church. At ito po yung unang-una pa man na may kinalaman sa pagkakaisa. Kaya nga, hindi ito natural sa atin. Hindi rin ito basta-basta lang nangyayari. No? At bakit nga ba nahihirapan tayo minsan, no, na makipagkasundo sa mga taong nakasakit sa atin o sa atin, o yun po yung nangyayari. Pero ang sabi po ni Paul sa mga taga-Korinto, sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 3 to 4, sapagkat ang nananaig pa sa inyo ang laman, sabi niya, nananaig pa sa inyo ang laman. Ito po yun.
Kaya po malinaw, sabi po diyan, ano po yung verse? Ayan. Tama po ba? Parang hindi nalipad. Ayan. Sabi dito, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan ng makasalibutan pa kayo. No? At namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako ay kay Pablo at ang iba ako ay kay Apollos, hindi ba't palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Ito po yun. Ang tinutukoy po dito, no? Sabi po dyan, ang tinutukoy niya na laman ay yung flesh dito ay yung nananatiling kasalanan sa atin. No? Bagamat nasa atin ang espiritu, patuloy pa rin nananahan ang makasalanang pagkatao sa atin. Yung ating indwelling sin ang problema. No? Kapag may mga conflict, sabi dito, complex po, sabi dito, natural sa atin na sabihin, siya kasi, siya ang problema, hindi ako. Posible nga na hindi ikaw ang nagsimula ng away, pero hindi mo pwedeng sabihin, naging totally okay ang response mo. No? Ito po yung nagagaling. At may tinatanong po dito si Pablo, sabi sa Santiago 4:1 and 2. Saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Sabi dito, hindi ba't nagbumula yan sa mga pagnanasang naglalaban lamang sa inyong kalooban? Meron bang ninanasa ngunit hindi ninyo makamtan? Sabi po dyan. Kaya pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyong, sabi ito, may mga bagay na gusto-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. No? Kaya po sa isang church na ang lahat ng miyembro, sabi doon without exception ay makasalanan. Mahirap talaga ang pagkakasundo at pagkakaisa po. Yes, kailangan nating labanan ang natutarang kasalanan sa puso natin. Ano po yung kasalanan natitira pa po sa puso natin? Minsan, tumiiral po yung pride, no? Ang pride po, ang impatience, ang unforgiveness, ang bitterness o ang kawalan ng pakialam sa mga nangyayari. Pero bago po natin, sabi nga kumbaga sa amin, puntiryahin ang mga problema sa puso natin kung kaya't nahihirapan tayong panatilihin ang pagkakaisa sa church, dapat muna po nating ma-recognize na meron ng tunay na pagkakaisa na nag-i-exist sa church. Amen. Amen po ba tayo doon? Meron na po. Meron na pong pagkakaisa na nag-i-exist sa church. Ano po yun? Yung number 2, sabi po dyan. Ito po yun, theological basis for unity. Ayan po no? Yan ang basis po for unity ng church ay hindi po practical o yung nakadepende sa effort na gagawin natin para magkaroon ng mga pagkakasundo. Siyempre may gagawin po tayo, no? Pero hindi po 'yon ang primarily, ano? Ito po 'yan. Ang basis po for unity ng church ay primarily theological. Ibig po sabihin, at good news ito po sa atin, na kahit gaano man katindi ang mga alitan na nangyayari sa loob ng isang church, at gaano man kalaki ang differences in doctrine and practices, sabi dito na nagiging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay ng iba't ibang church sa iba't ibang denomination, merong tunay na spiritual unity ang church. Pansinin po natin doon sa Ephesians 4:3, no? Na talagang ito po yung pagkumbaga sa ito po yung naging unang parang commitment natin para tayo bilang member. Sabi doon, pagsisikapan nating manalangin at gawin ang lahat para mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa atin. Pero actually, galing po yan doon sa Ephesians 4:3. Amen. Ano po yung Ephesians 4:3? Sabi doon, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu
sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Ito po yung sinasabi diyan. No, ito po yung malinaw. Kung saan sinasabi po ni Paul sa church sa Ephesus na maaaring nararamdaman ng tension na magkahalo ang mga Hudyo. Talaga naman po may tension sa panahon nung na nagkakasama po yung mga Hudyo at Hintil kasi ayaw nila, no? Ang gusto ng mga Hudyo ay Hudyo lang at yung mga Hintil ay Hintil lang. Pero nakita po natin, no? Kahit po may tensyon ang yung paghahalo-halo ng mga Hudyo at Hintil sa isang church na talaga namang sa history ay sobrang unthinkable na mapagsama. Kaya po binigyan din po dito ni Pablo sa Ephesians 4:3 na sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Kaya sa madaling sabi, sa pagkakaintindi po natin, anumang hidwaan o tensyon sa relasyon na magkakaibang lahi o magkakapatid man, o yung sabi dito ni Pablo na magkakaibang lahi, meron ng pagkakaisang mula sa Espiritu. Kaya tayo naman bilang sabi nga, mga pastor tayo, galing po tayo sa paring ibang denomination, sa ating kinagisnan. Ngayon, nung nakakilala tayo sa Panginoon, talagang itinuturo sa atin at sinisikap natin ngayong tayo may mga pinamumunuan na church, pinamumunahan, na talagang sisikapin natin mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa atin na binigay po ng ating Panginoong Hesus. No? Kaya po napakalinaw. Sabi dito, kapayapaang nagbubuklod sa kanila. No? Tandaan po natin, we are not called to manufacture peace and unity. No? Ang kailangan lang ay, sabi po sa ating verse, ay mapanatili kung ano ang meron na. No? Ito po yung napakaganda. No? At ang pagkakaisang ito ay hindi nakatali po sa atin, kundi nakatali sa Diyos. Ang pundasyon po ng sinatawag na ecclesiology o doktrina tungkol sa church ay theology. Theology proper o doktrina tungkol sa Diyos. Kaya ganito po ang kasunod na sinabi ni Paul. Sabi sa verse 4 ng Ephesians. Kaya hindi na po binasa kanina dahil mababasa natin yung ating teksto. Sabi po dito, sa verse 4 ng Ephesians chapter 4, verse 4 to 6, sabi doon, may iisang katawan at iisang espiritu. Kung paanong may isang pag-asa na para doon, kayo'y tinawag ng Diyos, tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Kaya nga sinasabi dito sa pagpatuloy, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Pansinin po natin yung mabuting reasoning po dito ni Paul. Hindi niya po sinabing magkaisa kayo para magkaroon ng iisang katawan. Amen. Ang sabi po niya, panatilihin ninyo ang pagkakaisa dahil may isang katawan. Ito po yung malinaw dito. Hindi sinabing so that there will be one body. Ang sabi niya, there is one body. Itong verse 44 to 6 ay theological reality na siyang pundasyon ng pagkakaisa sa church. Ito po yung mahalaga dito. Siya yung pundasyon ng pagkakaisa sa church. Kapag nababalitaan po natin ang mga pag-aaway sa loob ng isang church o kung marirealize natin na libo-libong mga Christian denomination ngayon di na nagkakasundo patungkol sa baptisin o sa paraan ng pagsamba sa church o sa style ng music, we become frustrated na para bang imposible pa na magkaroon ng unity sa church. Ito po yung nakikita natin minsan, napapasin natin. Siguro malayo pa. Pari sabihin natin. Siguro maraming effort pa ang kailangan gawin to achieve unity. O siguro, mangyayari lang iyan sa pagbabalik ni Kristo.
Pero itinuturo sa atin ni Pablo na ang unity of the church ay hindi isang far-fetched dream o isang ideal na imposibleng mangyari sa panahon natin ngayon. Ang itinuturo niya ay ito, meron ng, sabi ito, real spiritual unity ang church. Ito po yung sinasabi dito, no? Obvious man ito o hindi ito isang, hindi po ito isang ilusyon o panaginip lang. Ito po ay isang realidad. Ito yung 7 iisang binanggit ni Pablo. Ito yung malinaw, no? Sabi doon, iisang katawan at iisang espiritu, iisang pag-asa, iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Kaya po ang pagkakaisa sa church ay nakatali sa 7 iisang binanggit ni Pablo. Ito po yung malinaw, no? Kaya po yung under po ng ating pangalawa, no? Ano po tayo? Yung theological basis for unity. Meron po dito nakalagay na letter A, no? There is one God in 3 persons, no? Ito po, no? Unang-una, sabi ito, unang-una na ang Diyos, ito yung kauna-unahan. Meron pong nag-iisang Diyos. Merong tunay na pagkakaisang Kristiyano dahil iisa lamang ang Diyos. No, kaya nga po sinabi niya sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Amen. Ito. At ang iisang Diyos na ito na si Yahweh ay nag-i-exist in 3 persons. Hindi 3 Diyos, kundi isang Diyos na 3 persona. Iisang Espiritu, iisang Panginoon, ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Ito po yung malinaw po dito. Amen? Sabi doon, nilikha tayong lahat sa larawan ng Diyos. Malinaw na malinaw po, no? Iniligtas tayo ni Kristo dahil sa pagkabigo nating i-reflect ang larawan ng Diyos sa buhay natin. At ngayon tayo ay being created in His image at naipapamuhay natin ito sa pamamagitan ng pagkakaisa sa kabila ng maraming pagkakaiba. Amen, ito po yun. Ang Diyos na 3 persona ay iisang Diyos, iisang kalooban at layunin. Hindi po nagtatalo-talo ang 3 persona ng Diyos. At walang hindi pinagkakasunduan. Pero ito yung nakikita natin, minsan sa mananampalataya, na minsan sila mayroong isang bagay na pinagtatalunan. No? Ito po yun. Pero ang Diyos, tingnan nyo, hindi po sila nagtatalo-talo. No? Ang 3 persona ng Diyos ay walang di pinagkakasunduan. Tingnan nyo, palaging nagkakasundo sila. Kaya po, there is perfect unity and harmony in the Godhead. Amen. Ito po yun. Merong tunay na pagkakaisa sa church dahil ang identity natin ay nakakabit sa nag-iisang Diyos. Ito yung nakita natin, no? Kaya po tayo po'y nag-aaral. Sabi dito, ulitin ko po. There is perfect unity and harmony in the Godhead. Kaya po, merong tunay na pagkakaisa sa church dahil ang identity natin ay nakakabit sa nag-iisang Diyos. Ito yung napakaganda. Amen. Kaya magkakaroon po ng pagkakaisa sa church. At sabi sa letter B, hindi lamang po natapos na there is one God in 3 persons. Letter B sabi doon, there is one gospel. Kung ang una ay may kinalaman na sa kung sino ang Diyos, apart from us, ang ikalawa naman ay ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Merong tunay na pagkakaisa sa church because there is only one gospel. Ito po yung napakaganda. At ito po yung reaction ni Pablo sa nabalitaan niyang pagkakahati-hati sa church sa Corinto. Yung 1 Corinthians 1:13, sabi po diyan.
po sa ayan, dito. Sabi dito din, sabi po dito sa talatang ito, sa talatang 13, no, ng unang Korinto chapter ng kapitulo 1, sabi dito, bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautisman ba kayo sa pangalan niya? Obvious naman po ang sagot na sa lahat po ng tanong niya, no, na hindi. Ito yung tinatawag na iisang Panginoon, iisang pananampalataya na sinasabi po sa Ephesians 4:5, no? Na tinutukoy, ano po yan, na tinutukoy ni Pablo, no? Ito po yan, no? Sabi niya, tinutukoy po dito ni Pablo. Malamang na yung pong pananampalataya na tinutukoy niya ay hindi yung antas o kalidad ng pananampalataya natin dahil nag-iiba-iba po yun, ano? Pero yung sinasabi niyang ano ng pananampalataya na yun ay si Kristo, no? At ang ginawa niya sa krus na object of our faith, no? Ito po yun. Siyempre, meron pa rin pong iba-ibang paniniwala tungkol sa ilang mga detalye ng gospel na to, pero hindi natin pwedeng sabihin merong iba't ibang gospel. Kaya nga po sabi sa Galatians chapter 1, verse 1 to 6, ano? Meron lang isang gospel, wala nang iba. At ito ang pinakamahalaga sa lahat na si Kristo, na tunay na Diyos at tunay na tao, ay namuhay na matuwid, walang sala, namatay sa krus at itinuring, sabi dito, na makasalanan para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para pagtagumpayan ng kasalanan, kamatayan at kasamaan, sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 6. No, ito po 'yun, no, na hindi po nakalagay po sa atin diyan. Kaya po napakalinaw. Ngayon po, ang lahat ng sumasampalataya po kay Kristo at sa kanyang mabuting balita ay pinagkalooban niya ng kaligtasan. Ibig sabihin, anumang tensyon meron ng mga Hudyo at mga Hintil po sa Church ng Ephesus, higit na maganda, makapangyarihan at mahalaga ang nag-iisang gospel na nagbubuklod sa kanila. Kaya tingnan nyo, at ito rin po yung gospel na nagbubuklod sa atin na para po tayo magkaisa. Amen. Sabi nga po sa Ephesians 2:14, sabi dito, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Sabi po sa Ephesians 2:14. Amen. Kaya po nakita po natin, nandiyan po yung mga verse. No? At sabi sa verse 16, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winasak niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila ng Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. At verse 18, dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. At sabi po sa verse 21, sabi dito, sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Pansinin niyo po kung paano nagkaroon ng pagkakaisa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Dahil kay Kristo sa pamamagitan niya. Ibig sabihin po dugo ni Kristo ay pinambayad hindi lang para mapanumbalik tayo sa Diyos, kundi para magkaroon din tayo ng tunay na pagkakaisa sa church. No? Isipin po niyo, no? Kaya po isipin po natin yan, no? Na kung mangyari sa atin na sa susunod na umiral ang ugali po natin na nagiging dahilan, no? Para magkaroon ng pag-aaway o di pagkakasundo sa church. Ito po yung pag-iisipin po natin.
yung ginawa sa atin ng Panginoon, yung dugo ni Kristo na ipinambayad, hindi na palang para pagbalik tayo sa Diyos, kundi para magkaroon pa din tayo ng tunay na pagkakaisa sa church. Ito po yun. Ano? Kaya, pag talagang sabi nga, kung isipin natin na magkaroon ng pagkakaisa sa church, hindi na po natin iisipin na napaiiralin po natin yung ating dating mga ugali na hindi nakakalugod sa Diyos. Amen po ba? At natin po sa letter C, pati po papapituloy. Ngayon, under pa rin po ng mga, ito po yung letter number 2, theological basis for unity. Yung letter C, sabi doon, there is one church. Yes po, no? At napakinggan po natin, tama po yan. O maraming mga local church na nagtitipon sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Pero kung yun lang ang pananaw natin about church, nagiging myopic tayo or nearsighted. No? Kaya mahalaga, ano po yung mahalaga dito? Kaya hindi po tayo magkaroon ng sabi nga nearsighted. Alam niyo po yung tingnan niyo yung ating kinagisnan. Yung ating po kinagisnan, sabi nila, mahalaga yung line ng Nicene Creed that we confess one Holy Catholic and Apostolic Church. Ito sinasabi nila, no? Yung one church, one Catholic Church. Yes, we are not Roman Catholics. Pero ang ibig sabihin ng Catholic ay pangkahalatan. Di po ba? Sabi po dyan, no? Isang church mula nung unang panahon hanggang ngayon sa lahat ng lugar, buong mundo, yung mga natitirang buhay sa mundong ito na tinatawag na church militant o nasa langit na church triumphant, na sabi po dyan na isang church lang, wala nang iba. Kaya po sabi ni Paul, Ephesians chapter 2, verse 16, at chapter 4, verse 4, iisang katawan. No, maraming expression ng katawan ni Kristo sa iba't ibang local church, pero iisa lang po ang katawan ni Kristo. Iisang katawan, iisang espiritu, no? Kaya po, sino yung ating mga kapatid, meron po mga Pentecostal man yan, mayroong iisang pag-asa, millennial man yan, o post-millennial, o ang millennial po yan, iisa ang pag-asa sa pagbabalik ni Kristo. Iisang bautismo, sabi sa chapter 4, verse 5. Presbyterian man o yan o Baptist, kung tunay ang pamananampalataya kay Kristo, ay pareho rin nakipag-isa sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya meron po nagsasabi na merong mga author na nakapansin na madalas na ginagamit na image tungkol sa church sa New Testament ay singular. Sabi nila, one body, not bodies. One temple, not temples. Sabi nila, one flock, not flocks. One bride, not bride. No? Pwede rin naman natin gamitin na plural ang church. No? Kasi meron din ganyang mga usage sa New Testament. Pero ang point po dito ay huwag natin pong kakalimutan na higit na mahalaga po ang church, na singular. Kaya nga there is only one church. Amen po ba? Ito po yung malinaw dito. Kaya iisang katawan, iisang espiritu, iisang pag-asa, iisang bautismo. Kaya meron lang po isang church. At ito, alam po natin to ay yung mga believers po ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinishare po natin sa mga unbeliever na si Kristo ang kanilang tanggapin para po sila'y mapabilang sa tunay na church. Amen. Ito po yun.
Ngayon po, dumako po tayo doon sa how about our differences and disagreement? Paano naman yung pong yung mga existing differences po natin? Sa doctrine naman ito, church practices, preferences. Hindi ko po sinasabing isatabi natin to dahil imposible po yun. No? Paano naman yung mga disagreement natin? Hindi ko sinasabing dapat isang denomination lang at magsama-sama na ang lahat. Napaka-imposible po yun. Ano? Meron pong pagkakaiba, merong diversity at hindi yan necessary wrong po. No? Oo, pwedeng magkamali tayo, pwedeng magkasala, tayo kaya nagkakahati-hati. Pero ang calling natin ay to reflect image sa kabila ng pagkakaiba-iba natin at sa mga bagay na hindi natin pinagkakasunduan. Pero ang pinakamahalaga po dito, no? Pinakamahalaga sa lahat, nakapokus po tayo sa gospel at sa core doctrines of our faith. So anumang differences natin, anumang mga disagreement po, we must find and pursue our unity in the gospel. Amen. Ito po yun. Walang unity apart o hiwalay from the gospel. Ito po yung anuman po ang ating mga differences at disagreement. Kailangan po, sabi doon, we must find and pursue our unity in the gospel. Ito po yung malinaw na sinasabi po sa atin. Dahil po tayo ay may kanya-kanyang differences and disagreement. Pero dahil po sa Panginoon, dahil sa gospel, hindi po maaaring hiwalay o apart sa gospel po ng Diyos. At po yung panghapat, lapit na po tayong matapos. Sabi po dito, a commitment to preserve and grow in unity. Ang point po dito ay tandaan po natin na hindi tayo lilikha o gagawa ng sarili nating unity. Meron na yung unity na yun. Kaya nga po sa ating pinag-aaral, there is one God. No, there is one gospel. There is one church. Kaya po, pinagdidiinan po natin yung Ephesians 4:3. Ang kailangan po nating gawin, sabi po dyan, ay to be eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Amen. So, meron tayong gagawin, meron tayong responsibilidad, meron tayong dapat commitment na panatilihin ang pagkakaisang yon to preserve that unity and to reflect that unity sa relasyon po natin sa isa't isa. At ano po ang kailangan? Sabi po dyan, ano-ano ang kailangan so that we will grow in our commitment to preserve and grow in unity. Talagang purihin ng Diyos, palaging una yung prayer. Kaya po tayo hindi nagsasawang magpananaginan, no? Amen. Hindi natin po tayo nagsasawa para ipanalangin. Dito po sa Ephesians 4, tinawag ni Paul ang ganitong pagkakaisa na unity of the Spirit. No, dahil nilikha ito sa pamamagitan ng Holy Spirit, ang church ay templo ng Espiritu, ibig sabihin, nananaan sa atin ang Espiritu ng Diyos at sabi dito, mapananatili lang ang pagkakasan ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kung nabasa po natin kung Ephesians 2:22, no? Sabi po doon dahil din sa inyong pag-iisa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo dahil bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ephesians 2:22.
Hindi lamang po ito organizational unity, kundi spiritual unity. Ito po yun. A kind of unity only the Spirit can accomplish. Yes, meron po tayong kailangan gawin hanggang makarating po tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya, sabi sa Ephesians 2:14. No? Pananampalataya sa Ephesians 4:13 po pala. No? Sabi dyan. Pero dapat nating aminin, dapat na aminin po natin, hindi natin kakayanin kung tayo-tayo lang. Kahit magtulong-tulong po tayo, dapat ay ibabad natin ito sa prayer. Kaya po sinasabi ni Pablo sa Ephesians 6:18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. May tanong po sa atin, kailan ang huling beses na nanalangin ka para sa pagkakaisa ng church? Tulad po ng prayer ng Panginoong Hesus. Sabi niya po sa John 17, verse 11, verse 21 hanggang verse 23, nasabi niya po doon. Sabi doon, ingatan mo po sila upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila ay magiging isa. Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Verse 22 sabi doon, ibinigay ko na sa kanila ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa dahil dito malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal sa akin. Nawa, ito rin po yung prayer natin. Hindi lang kapag may mga nababalitaan tayong mga matinding pag-aaway o di pagkakasundo, kundi maging sa panahon na parang payapa naman ang sitwasyon, we must regularly pray for church unity. Kaya yung first word sa first commitment natin, na binasa natin kanina na pagsisikapan nating manalangin, pero hindi lang po yun. At gawin ang lahat para mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu. Kanina, nabanggit natin na yung commitment to preserve and grow in unity ay letter A, prayer. Ito namang letter B ay effort. No? Meron tayong kailangan gawin, merong effort na dapat i-exert, para mapanatili po ang pagkakaisa at lumago tayo sa pagkakaisa. Sabi po dito ay active effort po ito. Hindi po passive. Hindi mo po pwedeng sabihin na wala naman akong ginagawa para mamahati ang church. Mas mainam kung itatanong mo sa sarili mo, ano ba ang ginagawa ko para mapanatili at mapatatag ang pagkakaisa sa church? Hindi pwedeng wala kang gagawin. Kaya nga po sabi ni Paul sa Ephesians 4:3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu. Sabi sa Romans 14:19, kaya't lagi nating pagsikapan gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapalakas sa isa't isa. At sabi nga rin po dito sa mga awit, chapter 34, verse 14, mabuti ang gawin, masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Amen? Po yung napakaganda. Kaya po, kapag merong nakasakit sa iyo sa church, minsan nangyayari po ito. Meron po na nakasakit sa iyo sa church,
o meron kang hindi nakasundo na naging dahilan para maging malayo ang loob mo o maloob ninyo o loob ninyo sa isa't isa, ano ngayon ang gagawin mo? Ano ang ginagawa mo? May ginagawa ka pa para magkaayos? O kung bago ka pa lang sa church at hindi pa nangyayari, kasi meron po nangyayari, bisang bago pa lang. Pero alam po po tayo ay matatagal na. Paano kung mangyari, kung man ay bago, example, ano ang gagawin mo? Siyempre, hindi naman sa'yo nakasalalay po ang lahat. No? Siyempre, dapat alam ng mga elder, tulad natin mga elder. Pero miski naman ikaw ay baguhan pa lang, no? At least meron kang gagawin. No? Meron kang dapat gawin. Maraming mga conflict na hindi na sana lalaki at lalala kung sa simula pa lang ay pinag-usapan na ng maayos. Pero bakit nahihirapan tayo makipagkasundo sa iba? Ito po nangyayari. Bakit minsan ay nahihirapan po tayo na makasundo ang iba? At ito po yung kalimitan na nangyayari na kulang palagi sa church. At malimit na tinuturo natin yung letter C, yung humility. No? Kaya nakalagay po sa atin yung sa ating itinuturo palagi na may pagpapakumbaba. Sabi nga po sa Ephesians 4:3, no? Kasi po yung mahalaga po ang humility para maranasan ang unity. Kung walang humility, delikado ang unity sa church. No? Kaya po sinasabi ni Paul, bago yung tungkol sa maintaining sa unity sa Ephesians 4:3. Sabi po sa verse 2, kung binasa po natin, Ephesians 4:2, sabi no, with all humility. No? Kita po nga natin. Ayan, sabi niya, no? Sabi sa, huwag kayong buwa ng anuman dahil, apa po ba? Ang 4:5, ano yan, Philippians, hindi po yan. Nalipat po ba? Ephesians 4:3. Sabi po dito, sahin ko na lang po. Sabi dito sa Ephesians 4:3, ipinakikiusap ko rin naman sa inyo, tapat kong kasama, tulungan mo ang dalawang babae ito. Parang, ay, ano to, mali. Pilipos yung nabuklat ko. Ephesians. Ephesians 4:3. Hindi natin na ilagay dyan. Sabi po dito sa Ephesians 4:3. Ayan, ito po. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Kaya po, at sinabi po dito sa verse 2, ayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan. Tingnan, napakita yun, sabi ito, with all humility. Magkakabit po, kasi yun, ano, hindi po pwedeng paghiwalayin yung unity, kasi pag wala po kasi humility, walang unity. Amen. At hindi po pwedeng paghiwalayin, ano? Kalaban po ng unity ang pride na nasa puso po natin. At siguro po nagbabasa po tayo ng mga book. Gaya po nabasa ko po sa book ni Christopher Green. Sabi po doon, pride is one of the most obvious way to develop a fault line in a church. Pride will inevitably lead
to this unity because people build empires which they can lead to their own satisfaction and they can find a place to stand uncorrected and unchallengeable. Kaya pride is ugly. And as, sabi pa nga po dito, and as unlike the Lord, hindi katulad po ng Panginoon on the cross, as it is possible to imagine na katulad po ng ating Panginoon dahil kahit na siya po ay Diyos, nagpakababa po siya. No? Naging tao na tulad natin. Ano po yung nakalagay dyan? Sabi dito ay, kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ay pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip pusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, ano po nang nangyari siya sa verse 8, sabi niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Ganun din po yung pagkakasabi sa Mark 10:45. Amen. Po yun, no? Kaya po sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos na magkaroon sila ng humility na tulad ng kay Jesus. At ito rin po yung sinasabi sa atin ni Paul na magkaroon po tayo ng humility katulad po na kay Kristo. No? Sabi pa mo niya sa verse 3 ng Philippians chapter 2. Sabi niya verse 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Kaya po, hindi magkakaroon ng pagkakasundo kung ang tingin mo sa sarili mo ay mas mataas kaysa sa iba. Kung piling mo ikaw ay palagi ang tama at ang iba ang palaging mali, kung makikipag-usap ka nga sa kaaway mo pero hindi naman para magkaayos kundi para mapatunayan iyan, nung mapatunayan mo na ikaw ang tama, kung piling mo na mas marunong ka, mas magaling ka, mas superior kapag po ang taas-taas mo sa upas, sabi po dito ay kung mas superior, mas magaling, kapag ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo, it takes humility from all of us para mapalakas ang unity sa church. Kaya po, sabi nga po ni Agustin, meron po daw may tatlong Christian virtue na mahalaga. Ano po yung Christian virtue na mahalaga? Ang una po ay humility. Ang ikalawa po ay humility. At ang ikatlo po ay humility. Talagang hindi nyo mababago. Humility talaga. At letter D po. Care. No? Kailangan din po natin ng mutual care, pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya po sabi sa Philippians 2:4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Kaya po pagmamalasakit, sabi dito, sa kapakanan ng iba. Oo, may kailangan ka. Oo, maaaring nasaktan ka. Pero tandaan mo, hindi lang ikaw ang nangangailangan. Hindi lang ikaw ang nasasaktan. Tama namang isipin natin ang sarili natin, pero huwag ang sarili lang natin. Amen. Yung nga po ang ibig sabihin ng pagiging bahagi ng isang katawan ni Kristo. Sabi sa 1 Corinthians 12:25. No? Sabi dito, upang hindi magkaroon ng pagkakabahagi sa halip, ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa.
Kaya tingnan nyo, naging member tayo ng church, hindi lang para expect na pagmalasakitan tayo ng iba. Meron din kasamang responsibilidad na magmalasakit tayo para sa iba. Ito yung nararamdaman mo rin. Isa, nararamdaman po natin din yung sakit. Di ba? No? Ito po yun. Kung sabi nga ni Paul sa verse 26 ng 1 Corinthians chapter 12, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. No? Kung nagagalak ang lahat, siyempre, ang isa, nagagalak ang lahat. Amen. Pero purihin po ako dahil nga po tayo isang katawan, po yung tinuturo. Kaya kapag nasaktan, nangyayari minsan sa iba na madali ang iba sa iba na magtampo. O sabihin sa iba kung paano sila nasaktan. Ito yung tanong sa atin. Pero naisip mo rin ba na baka ikaw rin ay may nasaktan? Ano ang gagawin mo? O kung wala kang nang nakaaway pero nagmamalasakit ka ba sa mga members natin na hindi na natin nakikita at baka meron silang nakaaway? Pinagpe-pray mo ba sila? Kinakamusta at ginagawa ang paraan para muling makasama sa church? That is how we work for unity. Kung meron tayong pagmamalasakit sa bawat isa, pero kung wala kang pakialam, siyempre makakasira po yan sa pagkakaisa natin bilang pagkakapatid kay Kristo. Yung letter E, sabi po dito, forgiveness. Forgiveness po. Sabi nga po dito mahirap naman talaga maging member sa church. Hindi ba? Kaya yung iba naman sabi, okay na sa akin ang attendees o attender na lang sila kahit na hindi member. Kaya po may mga pagkakataon mahihirapan kang pakisamahan ng ibang mga members na sa church. Totoo nga pong saint ang mga member ng church. Amen po ba? Kaya ang isang tao sa atin lahat ay pangit lang naman sabihin natin lahat na tayo ay mga santo. No? Pero totoo po yun. No? Tayo ang saint ang mga members ng church. Pero totoo rin na lahat po tayo ay nananatiling sinner. Nagkakasala pa rin. Sooner or later, no, kung di mo pa na-experience, masasaktan ka rin ng iba. At baka umiyak ka pa. No? Ito'y nararanasan din natin na talagang minsan may nakakasakit sa atin. Minsan nga yung halimbawa sobrang biro, pero bilang mga lingkod ng Diyos ay ating pinagpe-pray sila. No? Kasi hindi naman po tayo pleasers of men. No? Ang ating pong ipiniplease ang Diyos. At maaaring meron na rin po tayong nasaktan o nagtampo dahil sa ginawa natin o hindi mo ine-expect na mga nagagawa mo. Kaya po mahalaga yung pagpapatawad sa isa't isa. Mahalaga po yung pagpapatawad sa isa't isa. Tulad po ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. At ito po ay kinuha po natin doon sa verse na Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Ang sinasabi po doon ay alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ang damdamin ng kapwa. Ang sabi sa verse 32, sa halip,
maging mabait kayo at maawain. Patawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. At alam po natin, yung mga kasalanan na magiging dahilan para magkaroon ng lamat ang relasyon natin sa church. Pero sabi dito, but forgiveness has the power to heal broken relationship. Kaya napakalaga po ng pagpapatawad. Kung maliit na kasalanan, madali pang, pero yung iba sabi kung maliit na kasalanan, madaling palampasin. Pero paano kung masakit talaga? Paano kung mahihirapan ka nang makita ang isang member na nagkasala sa iyo? Paano kung mahirap magpatawad? Talaga namang mahirap talaga kung sa sarili mo. Kaya kailangan nating alalahanin palagi hindi ang kasalanang nagawa ng iba laban sa atin. Kasi kung gagawin natin yun, lalo pang magagatungan ang galit at hinanakit sa puso natin. Pero kung aalalahan natin kung paano ang lahat ng mga kasalanan natin, pati na ang mga kasalanan ng taong nagkasala sa atin, ay pinako na sa krus at binayaran na ni Kristo, magkakaroon tayo ng kakayanan na magpatawad dahil tayo mismo ay nararanasan natin ang pagpapatawad ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Magkakaroon tayo ng kakayanan magpatawad dahil tayo mismo ay naranasan natin ang pagpapatawad ng Diyos sa atin na sa pamamagitan po ni Kristo. Kaya po, forgiven people forgives. No? Mga taong pinatawad ay nagpapatawad. At ang pagpapatawad ang makakahilom sa anumang nagiging lamat sa ating pagkakaisa sa church. Nagkausap na ba kayo? Ito yung tanong no? Nagkausap na ba kayo ng taong nagkasala sa iyo? Pinatawad mo na ba siya? O baka ikaw ang kailangan din humingi ng tawad? At yung pong ating letter A, panghuli bago po sa conclusion. Ito pong panghuli ay mahalaga rin. Napakahalaga. No? Sabi ito, perseverance. Kasi nga, kung nagpatawad ka, posible na magkasala po ulit sa iyo. No? Kung hindi man yung taong iyon, baka iba naman. Baka mawalan ka na ng pasensya o panghinaan ka na ng loob. O umayaw ka na o lumipat ka na sa ibang church. Meron pong nangyayari ganyan. Ano? May mga kapatid. Talagang bihira po sa pastor ang lumilipat. O maaaring kung lumipat na ay talagang kumira na yung pride. At maaaring hindi natin alam, ano? Ito po yun. Ano? Pero kaya po sabi ni Paul dito, Ephesians 4:2, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. Kaya tinin nyo, saan napakalaga po ng perseverance. No? At sabi dito, kailangan magagawa po natin yon with one another. Sabi dito, bearing with one another in love. Kaya nga meron talagang iba na ang kailangan. No? Kaya meron po talagang kailangan pagtiyagaan natin. Meron talagang dapat pagtiisan natin. Huwag nating bastang susukuan. At minsan nga nangyayari, ikaw na yung nagpapakumbaba, no, pero ikaw pa ang namapasama. No? Di mo ba? Nangyayari talaga yan. Minsan gusto mo nang magpatawad, pero ayaw namang makipag-usap sa'yo. No? Pero nangyayari talaga yan. Pag sinabi mo yun, obvious na kasalanan nagawa ng iba, ayaw pa nilang aminin. Minsan nga, ikaw pa nga yung lumalabas na may kasalanan. Kaya po, hindi nawawala ang mga traits to our unity as a church.
Pero hindi po tayo humihinto. Minsan nga yung mayroon po mga kaaway tayo, hindi humihinto ang kaaway. Si Satanas lalo para samantalahin ang mga pagkakataon para magasik ng kaguluhan sa tiyan. At huwag din po tayong ihinto sa pananalangin. Amen. Kaya ulitin ko po, huwag po tayong ihinto sa pananalangin, pagsisikap, pagpapakumbaba, pagmamalasakit, at pagpapatawad, at pagtitiyak. Bilang conclusion po natin, our common union in Christ, sabi dito making the invisible visible. Kaya po, unity then is a never-ending challenge. It's a challenge talaga, totoo po yan. Pero it is also possible, kasi nga tulad ng una ko pong binanggit kanina, mayroong ng tunay na unity ang Diyos. Ito yung invisible and spiritual unity ng church. Nandiyan na po doon na yan. Realidad na po yan. Dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan po ni Kristo. Dahil tayo ay na kay Kristo, ito po yung napakahalaga. Dahil tayo ay na kay Kristo. Pero kung wala ka kay Kristo, kung yung isa na yung nangyayari, no? Kung wala ka kay Kristo, na andito ka man, makisama ka man, pero hindi ka kaisa sa church, no? Kaya nga, kung hindi ka man nasabi nga, kung hindi ka kasama pa kay Kristo, na andito ka man, kaya nga, bilang first business is not church membership, no? Mahalagang maging kabilang ka muna kay Kristo. At kasunod yan ang pagiging kabilang sa church. Pwede natin kausapin yung halos naman siguro tayo lahat ay member ng church at tayo mga elders. Amen. At para po sa atin na talagang mga leader na, mga pastor na nakipag-isa na tayo po kay Kristo. Nakipag-isa na tayo sa katawan ni Kristo sa church. Hindi po pwedeng wala ta po tayong gagawin. Amen po ba? Ano ang gagawin po natin? Ito pong invisible unity, sabi dito, the unity of the Spirit ay gagawin nating visible. Ano bang alitan, di pagkakasundo, galit, di pagpapatawad, masamang salita na tumatakip sa invisible unity ng church ay tatanggalin po natin. To make the invisible visible. Ito po ang ibig sabihin ni Pablo sa Ephesians 4:1. Mamuhay gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kaya po sabi kung marami siguro nagbabasa rin ng mga book. Sabi po ni Mark Dever, the church is the gospel made visible. Pwede rin nating sabihin, the unity of the church is the gospel of peace made visible. Kaya pinakahuling verse po natin, Psalms 133 verse 1. Alam ko po na alam ng bawat isa na tunay na napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Ito po yung pinakahuling verse natin. Psalms 133 verse 1. Ulitin ko po, tunay na napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Pagpalain po ng Diyos ang ating pinag-aaralan ngayon. Purihin ang Panginoon. Salamat o Diyos. Magtuturo muli sa amin. Salamat sa kaalaman na binibigay mo sa amin. Tunay nga po na lahat ng kaalaman ay nanggagaling po sa iyo, Panginoon. At salamat, kami patuloy mong tinuturo. Tuloy mo po kami inihahanda na maranasan po namin yung tunay na pagkakaisa
na na ginawa mo, Panginoon, yung realidad ng unity. Na tunay nga po itong aming mga salita na pinag-aralan ay hindi lamang namin napakinggan, kundi amin pong maisapamuhay sa tulong at kamangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Thank you, Amen. Lord. Amen. 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 Hallelujah. Maraming salamat po Pastor Edwin sa maganda pong mentoring regarding po sa Church Unity. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Actually po ang church conflict po talaga sa loob ng church hindi po talaga may iwasan kasi hindi naman po tayo nag-iisa sa loob ng church. Amen po ba? And as Christ followers po talaga, hindi naman tayo binilid talaga ng Lord na ma-immune na tayo maging immune pagdating po sa church conflict. Isa pong gusto ko lang pong ibahagi ang naintindihan ko minsan kung bakit nagkakaroon ng conflict sa loob ng church. Tama po yung mga sinabi ni Pastor Edwin, pero may mga bagay din po minsan dahil sa karunungan yung pong sinasabi natin na dahil merong malalim na at merong mababaw. Minsan po sa ganung sitwasyon nagkakaroon po ng conflict Dahil marami tayong alam, marami tayong nalalaman, matagal na tayong lingkod, matagal na tayong papastor at halimbawa sabihin natin na may bagong lingkod, may ganito ganyan na minsan mahirap po talaga sa atin minsan magpakumbaba. Pagka yung sobrang dami na natin ng nalalaman, nauunawaan pagdating po sa leadership at sa pagpapastor, minsan po talaga napakahirap po din sa atin na umunawa. Kaya nga po, napakahalaga po talaga ng humility, especially po talaga sa ating mga pastors, mga leaders. Yan po yung lagi ko sinasabi din minsan sa leadership po namin na that is the first law in the leadership po yung humility. I mean po ba? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, I appeal to you brothers and sisters in the name of the Lord Jesus Christ that all of you agree with one another in what you say, that there be no division among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Dapat po isa daw po yung isipan natin. Ayun po ba? Kaya po pinaalala muli sa akin ng Panginoon yung dati na tinuturo sa akin na bilang lingkod, kailangan matutunan mo na maging makapal ang balat mo at malambot ang puso mo. Para at least kung ano man yung binato sa'yo, laban sa'yo, yung tipo na maramdaman mo na hindi ka na nasasaktan. Pero kung alam mo nagkasmali siya sa'yo, yung kaya mo pa rin magpatawad kahit ano pa man. Ayun po ba? Minsan po meron akong narinig sa isang social media, ang sabi po, minsan po hindi natin kailangan minsan hindi kailangan na maging tama Minsan kailangan lang natin umunawa. Minsan, tama po ba? Kaya minsan ang hirap resolbahan ng conflict sa loob ng church kasi nga walang pagpapakumbaba. Yun po. Kasi minsan nakikita natin ang ating mga sarili, mas may alam ako, mas magaling ako, at alam kong nasa tama ako. Ayun po minsan. Kaya po napakaganda ng sinabi ng Panginoon sa Beatitude that blessed are the peacemaker for they will be called the children of God. Kung yun po yung thinking natin, bawat isa, na ako ang peacemaker, bakit ako ang sisimula ng gulo? Tama po ba? Ako yung peacemaker, bakit ako yung pagsisimulan ng away sa loob ng church? Diba dapat ako yung magiging tagapagpamagitan sa lahat ng conflict, hindi ako yung pagsisimulan. Tama ho ba? Kaya po, salamat po kay Pastor Edwin sa ito po yung reminder po sa atin as a church. Kasi po, in these last days, talagang maraming church na lalabas, pero how can we say that we are the true church if there is no love inside the church? Amen po. Salamat po, Pastor Edwin, at yun po, kay Pastor Lizir. Pastor Lizir, ayan, si Pastor Lizir. Ayan po. Prayer po. Salamat po. Closing prayer na tayo. Amen po, Pastor. Amen. Hallelujah. Salamat po, Pastor Edwin. Hallelujah. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa iyong pagtuturo, sa iyong pagtutuwid sa amin, Panginoon, na kaming lahat, O God, ay tinawag mo bilang mga tagapanguna mo, mga lingkod mo, at hinuhubog mo rin na maging tagapanguna, Father. Salamat po na kami, O God, ay niremind mo na kami po ay bahagi ng unity, Panginoon. Hindi kami maging dahilan ng pagkakawasak
ng iglesia na tinubos mo ng iyong banal na dugo. Kundi kami ay maging instrumento para mapanatili ang pagkakaisa, mapanatili ang pagmamahalan, pag-uunawaan, pagtutulungan sa iglesia na tinawag mo, Panginoon, bilang mga anak mo. Salamat po. Alam namin, Lord, may ginawa ka sa gabing ito. You touch our hearts muli. Inipo mo ang aming mga puso na hindi kami gagawa ng mga bagay na ikakasakit ng iyong damdamin, Panginoon. Lalo na, O God, na ang mga churches o yung mga iba't ibang tinawag mo, Panginoon, ay nagkakaroon ng iba't ibang sitwasyon na nauwi sa pag-iwalay. Alam namin, Lord God, na merong mga lesson, merong mga purpose kaya nangyayari ang mga bagay na ito. Salamat po. Ang aming dalangin, ang iyong banal na Espiritu, let your Holy Spirit always will teach us, will convict us, Panginoon, na pag kami po ay nagkakamali, pag kami po ay lumiliko, pag kami po ay yumayabang na, pag kami po ay gumagaling na, ang nais namin, Panginoon, ay ikaw po ang mapapurihan. Ang nais namin, Panginoon, ikaw ang may taas sa aming paglilingkod at sa aming buhay. Salamat po sa lahat ng narito sa platform na ito, sa PPM. Alam namin, Lord, wala dito ang aming mga leader, kay Pastor Marte, bless mo sila, kay Pastor Jesse na bumibiyahe din sa Canada. Lord, your love, your protection upon us, sa aming lahat, and meet all our needs in the name of Jesus. Salamat po, bigyan mo kaming kapahingahan mula sa iyo, katatagan, kalakasan sa paglilingkod. At alam namin, Lord God, ang dating ng araw ay kami po aani ng mga pagpapala for eternal rewards in the name of Jesus. Salamat po, Ama. We bless you. We glorify your name. In Jesus' name, everybody will say, Amen and Amen. 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 Salamat Thank you, Lord. Salamat po. God bless you all. Salamat po. Salamat po. Pastor God bless. Salamat God bless. Saldi. Nora, welcome back. Salamat po. God bless. Bye-bye. God bless.